بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muli sa ngalan ng Allah, mapagpalang mahabagin, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban naman sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng Allah Jalla wa'ala. Na ang pagpapala ng Allah Jalla wa'ala at pangangalaga ay pa sa Kanya sa sino mang tumatak sa tuwid na landas. Ang landas ng kaligayahan sa mundong ito na matatamo ang habag ng Allah Jalla wa'ala at hanggang sa tayo ay insyaallah maging tauhan ng paraiso at mailayo sa anumang kasamaan at kaparusahan sa kabilang buhay. Ngayong gabi insyaallah sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral sa hadith ng aklat ni Imam Nawawi rahimahullah ay pumatong tayo sa insyaallah dalawang hadith ang ating kukunin biidnillahi ta'ala ay ang hadith na number 15 at ito ay magtatalakay ng Islamikong asal, katuruan mula sa buhay ng Propeta alayhi salatu wasalam at kanyang mga katuruan. At ang pangalawa ay ang pagbabawal ng pagkakaroon ng galit o ang pagiging magalitin. Itong dalawang bagay na ito ating hiningi sa Allah Jalla wa'ala na ating matamo at ating maisa sa buhay upang sa gayon ay matamo natin ang ganipala ng ating dakilang tagapaglikha. Simulan natin sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه بخاري ومسلم. Ang hadith na sinabi ng sugo alayhi salatu wasalam ay inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na ang sugo alayhi salatu wasalam nagwika ang sinumang naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang buhay ay magsalita lamang ng kabutihan o di kaya'y tumahimik na lamang. Ang sino mang naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat lamang na maging mabuti o mapagbigay o maawain sa kanyang kapitbahay. At ang sino mang naniwala sa Allah Jalla wa'ala at sa araw paghukom ay dapat maging mabuti sa pagtanggap ng kanyang panauhin, ang kanyang bisita, at ito'y inulat ni Imam Bukhari at Muslim. Kaya ang hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, na inipon ng ating muallaf sa kanyang aklat, ay maghihikayat sa atin o hihimok sa atin na pangangalagaan natin at ingatan natin ang ating dila mula sa pagsasalita ng masama. Kaya ito'y napakahalaga sa dahilan na napakaraming mga nagagawang kasamaan at hindi maayos na relasyon dahil sa kasamaan ng ating dila. At ito ay sinabi ni Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu sa Propeta alayhi salatu wasalam na paparusahan ba tayo sa ating dila? Kaya dahil dito, tunay na ang ating kahinatnan sa kabilang buhay ay dahil sa kasamaan ng ating dila at ang kabutihan ay nandahil din sa kabutihan ng ating dila. Kaya dahil dito ang hadith ay isa sa mga saligan na nagpapakita na ang Islam na reliyon ay nag-uutos ng magandang pag-uugali at naghihimok na magpakita ng magandang kabutihan sa ating kapwa-tao. Kaya ito ay ang resulta ng paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang bumubuo ng iman ng paniniwala sa Allah Jalla wa'ala, na ito'y magdudulot ng resulta sa ating katawan, sa ating dila. Kaya dahil dito, ang ating tungkulin o ang ating iman ay maging tungkulin natin sa Allah. Ito ay may relasyon sa tungkulin natin sa Allah Jalla wa'ala o kaya'y tungkulin natin sa ating kapwa-tao. Sa ating dakilang tagapaglikha ay ang pagsasagawa natin ng ating mga tungkulin, obligasyong gawain at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Ang pagsasalita ng mabuti o kaya'y mananahimik ay isa sa mga halimbawa ng pag-iwas natin sa mga masasama at ang pagsasalita ay ang pagtataguyod natin ng kabutihan. Kaya ang pangalawa ay ang iman ay mayroong relasyon sa karapatan ng ating kapwa-tao. Ito ay ang magiging mabuti at magiging mapagbigay sa ating kapwa-tao, sa ating kapitbahay, at maging mapagbigay sa ating mga panauhin. Kaya ang hadith na ito ay nagbibigay ng aral sa atin na minsan pa lamang sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang kahulugan nito na ang isang mananampalataya ay hindi niya inaasahan na mayroon siyang masasabi
na ito'y maging dahilan ng kanyang pagiging tauhan ng impyerno. Matinding kaparusahan dahil sa ating dila. O sa kabilang panig, may isang tao na hindi niya inasahan dahil ang kanyang salita ay isang kanais-nais at magdudulot ng kabutihan, ito na rin ay maging dahilan ng habag at awa ng Allah Jalla wa'ala na kanyang matamo ang gantimpala. Kaya ang hadith na ito ay ating mapupulutan ng aral na ang paniniwala sa araw ng paghukom. Una, paniniwala sa Allah na ito ay ang ugat at ang saligan ng lahat na kabutihan. Kaya walang kabutihan sa tao kapag hindi siya naniniwala sa dakilang tagapaglikha at susundan niya ng mabuting gawain dahil siya ay naniniwala na siya ay babangunin muli mula sa libingan. Ang pangalawang paniniwala sa Allah Jalla wa'ala at ang paniniwala sa kabilang buhay ay magdudulot sa tao na siya ay kanyang pagsusumikapan, na siya ay magkakaroon ng pag-aasam sa mga gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa kabilang dako, kanya din iiwasan ang mga kasamaan dahil nandun din ang kaparusahan kapag kanyang nagagawa. Pangatlo, nakabutihan na makuha natin sa hadith na ito, ng paniniwala sa Allah Jalla wa'ala at kabilang buhay, na siyang higit na maghihimok sa tao upang isagawa ang kautusan. Dahil alam niya na ang Allah Jalla wa'ala ay mayroong araw na tayong lahat ay iipunin. Kaya dahil dito sa taong hindi naniniwala sa araw ng paghukom, ay magiging walang saysay ang anumang kanyang kabutihan. Ang inaakala na ito lamang ang mundo, subalit alam natin na mayroong naghihintay sa kabilang buhay. Kaya dahil dito si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ay nagwika, sino man ang palagiang maraming salita ay marami ring kasamaan o pagkakamali. At siya kapag marami siyang pagkakamali sa kanyang pagsasalita, ay marami siyang magagawang kasalanan. At sino man ang dumadami ang kanyang mga kasalanan, siya ay karapat-dapat na parusahan sa lumalagablab na apoy sa impyerno. Nawa tayong lahat ay patnubay ng Allah na mailayo tayo sa anumang kasamaan, bagkus ang ating salita, insyaAllah ay maging salita na mula sa banal na Quran at sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay kanyang hinawakan ang kanyang dila at sabi niya, ikaw ay maging dahilan ng aking paruroonan. Kapag mabuti ay mayroong gantimpala sa paraiso, kapag masama ay mayroong kaparusahan sa impyerno. Kaya dahil dito, ang mga naunang tao, si Muhammad bin Ajlan, rahimahullah ay nagwika, tunay na ang pagsasalita ay nasa apat. Ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabasa ng banal na Quran, ang pagtatanong at pagsagot nito, at ang pag-uusap sa mga bagay na kung saan magdudulot ng kabuhayan sa tao. Mga teknolohiya, mga kaalamang medisina, kung ito ay nasa kabutihan, na magdudulot ng kabutihan, dahil dito ang kahulugan ng hadith ng Propeta alayhi salatu wasalam, na ang tao ay sadyang mainam na kapag siya'y magsasalita, dahil matatamasa ng kabutihan ang kanyang kapwa-tao. Ibig sabihin, anumang kanyang nasabi na mabuti, ay magtatamasa ang kanyang kapwa-tao. Samantala, kung siya ay mananahimik, siya lamang po ang magkakaroon ng gantimpala rito. So kaya, dahil dito hinihikayat tayo na magsasalita kapag magdudulot ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Ang pang-apat, ang hadith ay naghimok na magsalita ng mabuti at alalahanin ng mabuting salita, na ay ang mabuting salita ay ang lahat na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Kaya dahil dito, ang pag-alala sa Allah, ang nasabi natin, ang pagbabasa ng banal na Quran, o ang pagpapatupad ng kabutihan at pagpigil ng kasamaan, ay dapat isasagawa at ito ay nasa pagitan ng ating dila. Kaya dahil dito, ang ating dila ay ang susi ng ating puso. Panglima, ang hadith ay naghihimok na pangalagaan din natin ang ating dila sa pagsasalita ng hindi maganda. Alalahanin na dapat iwasan ang anumang mga masasama. Dahil ang pagsasalita ng masama ay dahilan ng kasamaan at kakulangan ng ating iman. Kaya ang pagsabi ng kabutihan ay ang liwanag din na ito'y magdudulot ng kabutihan ng ating iman. Kaya si Ibn Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, ay nagwika, noong ang kanyang tatay ay kinausap ng isang tao sa kanyang kapanunan na si Al-Quman, at kanyang sinabi, ang pagsasalita ay nailagay sa sinasabi nating silver at ang pananahimik ay nailagay sa ginto. Ang kahulugan nito na kapag ang salita na ito ay pagsunod sa Allah Jalla wa'ala,
ito ay nailagay sa isang silver. Subalit kapag ang pananahimik na ito ay pagsuway sa Allah Jalla wa'ala, ito ay nailagay sa dhahab, sa ginto. Kaya dapat lamang isaalang-alang na ilalabas ang dila kapag merong kabutihan. Kaya ang pinakamainam na ikukulong kapag walang kabutihang magagawa ay ang ating dila. Kaya wala tayong nakikitang dilang nakalaylay sa dahilan na ito ay magdudulot ng kasamaan. Kaya itago ito at ilabas lamang kung ito ay magdudulot ng kabutihan. Si Al-Ahnaf bin Qais, rahimahullah, sa kanyang kapanahunan, nung tinanong siya, ano ba ang mas mainam, ang pagsasalita o ang pananahimik? Kaya dahil dito, nasabi niya na ang pagsasalita ay sadyang mainam kapag ito'y magdudulot ng kabutihan sa kabuuan. At ang pananahimik ay mabuti rin, subalit ang taong yaon na nahimik siya lamang ang magbibinipisyo nito kapag ang kanyang sasabihin ay kasamaan. So dahil dito, ibig sabihin, kung ikay nagsasalita ng kabutihan, maraming tao ang madudulatan ng kabutihan. Kung ikaw lamang ay nanahimik para lamang sa iyong sarili. Kaya dahil dito hinihikayat ang bawat isa't isa na magbibigay ng aral, kaalaman upang sa gayon ay magdudulot ng kabutihan sa lipunan. Kaya ang tatlong ito ay ang katangian na nabanggit sa hadith na ito'y bahagi ng iman. Ang pagsasalita ng mabuti, ang pagiging mabuti sa ating panauhin, at ang sinasabi nating pagiging mabuti sa ating kapitbahay. Ito rin ay nagtuturo na ingatan natin at pangalagahan ang karapatan ng ating kapitbahay sa magitan ng paggawa ng kabutihan sa kanila at pag-iwas ng anumang makapinsala sa kanila. Kaya dahil dito, ang pagnanakaw sa kapitbahay ang siyang mas matindi kaysa pagnanakaw sa ibang tao. Ang pakikiapid sa asawa ng kapitbahay ay siyang mas matinding pakikiapid kaysa sa ibang tao. Kaya may salita sa atin na kung saan ang isang masamang tao ay hindi niya gagawan ng kasamaan ng kanyang kapitbahay. Kaya dahil dito, ang katuruan ng Islam, ang iyong kapitbahay may tatlong karapatan sa inyo. Kapag siya ay kapatid mo sa pananampalataya, kapitbahay mo iyong kamag-anakan, tatlo ang kanyang karapatan sa iyo. Dalawa, kapag siya ay kapitbahay at siyang kapatid na Muslim. At isa ang kanyang karapatan kapag siya ay iyong kapitbahay. Kaya nararapat na pakitaan ng kabutihan, ang panauhin at ang ating bisita, at ito'y bilang na isang katangian ng isang mananampalataya. Kaya dahil dito ang karapatan ng ating sinasabi nating bisita ay bibigyan siya ng regalo. At nung tinanong ano ang regalo ng ating kapitbahay, bibigyan siya ng mainam na pagkain at pagkatapos may 3 araw siyang libre o bibigay mo ang 3 araw na magandang pakikitungo sa kanya, sa iyong kainan, sa iyong higaan. At ang iba dito ay isang sadaka para sa inyo. Subalit ang tungkulin sa kanya ay pagkakaloob kung anuman ang ating kakayahan. Kaya dahil dito si Jibril alayhisalatuwasalam ay palagi ang pupunta sa Propeta Muhammad alayhisalatuwasalam at inaakala na baka ang kanyang kapitbahay ay magiging kanyang tagapagmana. Kaya sila ay may karapatan po sa atin. Kaya dapat lamang bilang pangsyam, isa sa mga kabutihan ng Islam ay kanyang ituturo at kanyang itinuturo at pinapangalagaan ang karapatan ng kanyang kapitbahay. Dahil ang Islam ay ang pagmamalasakitan, pagkakaisa at pagmamahalan. Nawa tayo ay ibilang ng Allah Jalla wa'ala na isa sa mga taong mapagbigay at isa sa mga taong mabuti sa ating bisita, sa ating kapitbahay at lalong-lalo na sa ating sarili na magsasalita lamang kung ano ang mabuti. Ang pangalawang hadith ay ang hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. May isang tao na lumapit sa propeta alayhi salatu wasallam ay kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu at nagsabi, "Payuhan mo ako ya Rasulullah." Qala sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Faraddada miraran, qala la taghdab. At ito inulat ni Imam Bukhari. At inulit ito ng sugo alayhi salatu wasalam, samantala ang tao ay nagtatanong, kanyang inuulit, paulit-ulit ang sinabi ng propeta, huwag kang magalit, huwag kang magalit, at huwag kang magalit. Kaya dahil dito ang hadith ay nagbibigay at nagpapahayag sa atin ng pagpapayo na iwasan ng labis ang pagkagalit at iwasan ang bagay na naging sanhi o dahilan dito. Kaya dapat lumayo sa sinasabi nating magalitin dahil ito'y magdudulot ng kasamaan sa ating lipunan. Ilan ang namatay, ilan ang nasiraan ng trabaho, o ilan nasira ang relasyon, o ilan ang nawalan ng buhay dahil sa pagiging magalitin. Ilan ang namatay, ilan ang kung anumang nagagawa ng kasamaan. Kaya dahil dito, ito'y paliwanag ng sugo alayhi salatu wassalam na napakasimple, napakadali at ito ay puno ng kaalaman. Kaya dahil dito,
ito ay pagbibigay ng liwanag sa atin na ang galit ay ang pinakaugat ng lahat na kasamaan. At ang pag-iwas dito ay ang susi ng anumang kabutihan. Kaya dahil dito, kapag ikaw ay nagagalit, ito ay magiging dahilan na hindi mo makontrol ang iyong sarili. Kaya dahil dito, si Ja'far bin Muhammad rahimahullah ay nagwika, ang kasamaan o ang pagiging magalitin o ang pagkaroon ng galit ay susi ng kasamaan. Kaya dahil dito, sinabi kay Ibn Mubarak rahimahullah na ano ang kabuuan ng salitang ito? Ano ang mabuting pag-uugali? Kanyang sinabi na ito lahat, ang mabuting pag-uugali sa isang salita ay ang tarkul qadab, ang pag-iwas natin sa pagiging magalitin. Kaya dahil dito ang isang mananampalataya ay masayahin at maaliwalas ang kanyang pagmumukha. Dahil ito din ang palagiang pagkakaroon ng galit ay maging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Dahil maging dito sa ating mukha ay mayroong mga ugat na kung saan kapag nagagalit, ito'y magdudulot ng pressure sa katawan at magdudulot ito ng hindi maayos na daloy ng ating dugo sa ating katawan. Kaya dahil dito ang sugo alayhi salatu wasalam nagwiya sa atin sa pagiging mabuting pag-ugali na kung saan kanyang nasabi, la tahkiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Huwag mamaliitin ang isang pakikipagkita sa iyong kapwa-tao sa gawaing ito. Maging pakipagkita sa iyong kapwa-tao na magkaroon kang maaliwalas na pagmumukha. Kaya dahil dito, ito'y magdudulot ng sinasabi nating kabutihan sa ating kalusugan. Kaya dahil dito, ang mga aral na ating mapupulot ay ang pagpupursigi ng mga sahaba radhiyallahu anhum ng anumang kabutihan. At ating matuyong hayan sa hadith na ito na ang lalaki ay nagtanong sa propeta alayhi salatu wasalam na kung saan siya ang mayroong tamang kaalaman. Kaya tayo ay magtanong tayo doon sa mga taong mayroong tamang kaalaman kapag nasa paligid natin ang mga tao. Piliin natin ang siyang mayroong tamang kaalaman at higit na ito ang sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito sa ating kapanahunan, maaring humingi tayo ng payo at aral mula sa mga eskular ng Islam. Nandiyan ang ating mga ulama. Dahil dito ay dapat nating bibigyan ng pagpapahalaga ang pagtanong sa kanila. Hindi yaon sa kung sino-sino na lamang na sasang-ayon ng ating kagustuhan bagkus sa mga ulama na mayroong tamang kaalaman at tunay na takot sa ating dakilang tagapaglikha. Nararapat bilang pangatlo na pagtuunan ng pansin ang nababagay na payo na ibinigay ng ating kapwa-tao na kapag tayo humingi sa kanya. Kaya dahil dito, ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, pinayo niya sa lalaki na huwag palagi ang magalit dahil ito ay nababagay sa taong yaon. Kaya mayroong mga iba't ibang tao na dumadating sa sugo alayhi salatu wasalam na iba-iba rin ang kanyang mga sagot sa kanila. Kapag may nakita sang tao na bibigyan mo ako ng payo, ano bang gagawin ko? Mag-ayuno ka dahil nakikita niya na may kakayahan sa pag-ayuno. Kapag nakita niya ng taong yaon ay mayroong kakayahan sa kanyang kayamanan, ay sinasabi na magbigay ka ng sadaka o magbigay ka ng zakah. O may mga tao na kung saan mahina ang kanilang mga gawain sa sinasabi nating pagsasala, sinasabihan niya na magsasala ka. Napakaraming iba't ibang uri ng mga kasagutan ng propeta alayhi salatu wasalam ayon sa tao na kanyang hinaharap. Ang pang-apat dito ay pagbabawal na magalit dahil ito'y sanhi ng maraming kasamaan, hidwaan at alitan. Alam na po natin, hindi mo makokontrol ang iyong sarili at alam natin na ang galit na ito ay mula kay syaitan na dumadaloy siya sa ating dugo. Kaya dahil dito ay ating iwasan po ito. Hindi nabibilang sa ipinagbabawal ang sinasabi nating magalit alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo may nakita ng mga bagay na kung saan ito ay dapat ikakagalit natin kapag nilalampasan ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ating kasusuklaman. Ang galit natin, ang pagmamahal natin, ang ating kagustuhan ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iwas mula sa mga nagiging sanhi nito. Kaya kagaya ng pagmumura, pakipag-alitan at pakikisama sa mga masasamang tao. Kaya dapat sumama tayo doon sa mga tao na tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ay naghihimok din na isagawa ang mga bagay na ikaw wala ng galit. Kaya kapag ikay nagalit na ikaw ay nakatayo, ay umupo ka. O kapag ikay umupo, ay humiga ka. At kapag hindi pa kaya, ay magsagawa ka ng paghugas, pagwudu. Kapag hindi mo, makayanang masabi natin na hindi makokontrol ang iyong galit. Ito din ay naghihimok na kailangan patatagin ang ating sarili kapag tayo nagagalit. Ito'y sinabi ng sugo alayhi salatu wasalam na kung saan ang isang malakas na tao ay hindi sa dahilan na ang kanyang katawan o ang kanyang maskulo. Dahil dito nasabi ng sugo alayhi salatu wasalam, laysa shadidu bisur'a, inama shadidu alladhi yamliku nafsahu indal qadab. Hindi yung malakas na tao na maihagis yung kanyang kapwa-tao. Malakas siya sa kanyang katawan.
Subalit, ang tao na malakas ay mapipigilan niya ang kanyang sarili. Nawa tayong lahat ay matamo natin ang ganitong katayuan na tayo ay pipigil sa ating galit. Dahil dito ang Allah Jalla wa'ala ay nagmamahal sa mga tao na sinabi ng Allah Jalla wa'ala ng kanang katangian, wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaya sila yung mga tao na minamahal ng Allah sa dahilan na sila pumipigil ng kanyang galit at nagpapatawad ng kanilang kapwa-tao. Tunay ng Allah Jalla wa'ala ay nagmamahal sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Kaya kapag may taong nagagalit sa harapan natin, sabihin natin ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kagaya na lamang sa sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, iwasan na magagalit kaya hawakan ang dila at ang ating kamay upang mailayo tayo sa anumang kasamaan. Kaya dahil dito, bilang isang mananampalataya, kapwa nating mga kapatid, kaibigan, papakita natin ang kabutihan sa pananampalataya. Ang maging mahinahon, ang maging maunawain, mapagpasalamat, dahil ito ang hinihikayat ng pananampalatayang Islam. Kaya dahil dito, insyaAllah, sa dalawang hadith na ito, kapag ating isinasabuhay, maipapakita natin ang tunay na larawan ng pananampalatayang Islam, nawa tayong lahat ay tulungan ng Allah na maging mabuting mananampalataya, maging tagapagbukas ng anumang kabutihan at tagapagsara ng anumang kasamaan upang makita ng tao ang katotohanan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Ang Allah, ang siyang lubusang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ito at walang pag-alinlangan ng mga halimbawang ito ay sinabuhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating pamamarisan at tularan sa abot ng ating makakaya. Nawa, ito ay maging dahilan na makontrol natin ang ating galit at tayo ay magiging mapagmahal at taong palagiang unawain ang ating kapwa-tao. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقي كي أراه لله رب العالمين. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.